Humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation ang kampo ni Ramil Madriaga matapos ang umano'y insidente sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig. Ayon sa kanyang abogado, may mga banta umano sa buhay ni Madriaga na nakadetine sa pasilidad. Ang detalye sa Politico Update ni Andrea Salve. Nagpasaklolo sa NBI ang kampo ng nagpakilalang bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga matapos umano ang isang insidente sa loob ng Camp Bagong Diwa sa Taguig noong Martes ng hapon. Batay sa liham na kanilang ipinadala kay NBI Director Melvin Matibag, hiling nito ang masusing investigasyon sa nangyari. Nakareceive kami ng verified information na habang naglalakad siya doon sa second floor ng Annex 2 sa Delta area. Kasi he was being detained sa dalawang cell din, Delta 5 and 6. Then bigla siyang hinarang ng isang malaking lalaki. Pumorma na lalaban si Ramil dahil nga nilapitan siya ng lalaki, bigla siyang hinarang and then nagsisigaw siya ng guard. And then upon hearing that, biglang tumakbo na yung lalaki na detention prisoner pabalik sa selda niya. Ayon kay Attorney Raymond Palad, counsel ni Madriaga, mabilis naman daw na tumugon ng NBI at kagabi ay nagpadala ng mga investigador sa Camp Bagong Diwa. Nakatanggap din daw siya ng impormasyon na inalis na roon ang grupo ng lalaking nakatapat ni Madriaga. Pero anya, bago pa ang nasabing insidente, may mga banta na raw sa buhay nito, kabilang na ang umano'y patong sa ulo. May mga nag-warning sa kanya na mga kakilalang detainee, mga BJMP personnel na mayroong offer kung sino makakapatay sa kanya doon sa jail. Pag nag-uusap kami kay Ramil, may nagsasabing 500,000, may nagsasabing 5 million, iba-iba eh. So, meron din doon nagsasabi na baka lasunin siya. Tiniyak naman ng BJMP na sineseryoso nila ang napaulat na insidente at sa ngayon ay wala silang nakikitang banta sa buhay ni Madriaga. Sa katunayan, ayon kay Jail Chief Inspector J. Rex Bustinera, tagapagsalita ng BJMP, bago pa raw nangyari ang insidente, mag-isa na lang daw ito sa kanyang selda at naghigpit na rin sila sa seguridad. Winelcome din daw nila ang pagdating ng NBI nitong Miyerkules ng gabi para mag-imbestiga. Itong sinasabing incident ng March 3 ay nangyari during the 1 hour na paglabas ng selda ni Madriaga, na kung saan ang ibang selda ay nakapadlock naman at ang ibang control gates ay nakapadlock. Nagkataon lang na may nasagi lang sa balikat at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan, walang nangyaring suntukan, walang nangyaring threat at walang nangyaring violence. Sa gitna ng issue, pag-aaralan ng kampo ni Madriaga ang paghahain ng motion sa korte para malipat ito ng kustodiya. Mula pa 2023 ay nakadetain na si Madriaga na siyang tinuturong leader ng isang kidnap for ransom group. Noong Disyembre, naghain siya ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan sinabi nitong nagpadala siya ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos umano ni VP Sara. Patuloy itong itinatanggi ng bise at nitong Miyerkules, formal na nga niyang kinasuhan ng perjury si Madriaga. Para sa Political Nightly, Andrea Salve, Billionaire News Channel.